Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa 25 tayo na linggo ng Panginoong panahon. Mga minamahal ko mga kapatid, sa ikalawang pagkakataon, ipinapaalam ni Jesus sa kanyang mga apostol ang nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtatalo sila kung sino sa kanilang hanay ang pinakadakila sa lahat. Samantalang nagsalita si Jesus tungkol sa pag-aalay ng siyang buhay para sa sanlibutan, nakatuon naman ang mga alagad sa paghahangad ng kapangyarihan. Para kay Jesus, ang batay ng tunay na kapangyarihan ay ang tapat na paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa maliliit at mga maralita. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kais nasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulunan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagmuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa
Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mawi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito. Kami paginapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahapagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi natatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng iyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't masama ang nasa namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kayo kailangan. Mapasa inyo lamang ito.
Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi ninyo, kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang iyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayo natatanggap, sapagkat ang inyong layunin, humihingi kayo upang gamitin sa kalayawaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningin na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at patayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nanawaan ang sinabi niya, ngunit natakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan nyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalo nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus. Tinawag ang 12. Ang sinumang magnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ngayon ay ika-25 na linggo sa kanong panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Kahit na may ambon o ulan, hindi ito hadlang at hindi alintana ang lahat dahil mahal natin ang ating Panginoon. Sapagkat atin pong pagnilay-nilayan ngayon kung sino yung dakila sa harap ng Diyos.
Sa atin pong ibanghilyo ngayon, ang ating Panginoon nagsabi na sa mga apostol, habang naglalakad sila papunta sa bahay sa Capernaum, na siya ay dakpin, siya ay pahirapan, siya ay patayin. Ngunit sa ipangatlong araw, siya ay mabuhay muli. Hindi nila tinanong ating Panginoon kung paano ito, pero habang ating Panginoon ay naghanda na sa kanila sa pagtanggap sa daan ng paghihirap at ang cross, ang pinag-usapan naman nila kung sino ang pinakadakila sa kanila. Ang pagiging dakila sa salitang Hebreo, Hagadol. Sa mga pagbasa nating ibang pagbasa ay nasa koinoko na Grigo, megalo, at sa Latin, dahil nasalin sa Latin, ang orihinal na pagkasulat, Maximus. Ang pagiging dakila ay sinasabi sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, Kapitulo 2, verso 12 at verso 17 hanggang 20, na tayo ay dapat maging matapat sa kabila ng lahat ng pagsubok at sa kabila ng mga pagpapahamak ng ibang mga may palalo na isipan upang tayo pabilang sa mga matuwid. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 53 ngayon, ang Diyos ay siyang ating katulong, siyang ating tagapagsanggalang. Kaya hindi po tayo dapat matitinag kung anumang mga pagsubok sa buhay. Sa atin pong ikalawang pagbasa sa sulat ni Santiago, Kapitulo 3, verso 16 hanggang Kapitulo 4, versikulo 3, ay sinasabi sa sulat ni Santiago na ang karunungan na mula sa Diyos ay siyang magdala ng kalinisan, sapagkat kung ano yung itinatanim sa ating mga puso upang magkaroon ng kapayapaan, ito ay magbigay sa atin ng katwiran sa buhay at maging matuwid tayo. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, verso 30 hanggang 37. Ang mahalaga po dito ay ang versikulo 35 na sinasabi ng ang Panginoon ng kung sino man ang maging una sa lahat. Ibig sabihin maging dakila sa lahat. Dahil pinag-usapan na ay dakila, siya ay maging nasa hulihan, pinakahuli, at hindi lang pinakahuli. Siya ay magiging alagad o lingkod sa lahat. Ang ibig sabihin dito, pagpakumbaba. Na ang tunay na paging dakila ay una sa lahat paging matapat sa Diyos, pangalawa, na ang karunungan natin ay mula sa Diyos, at pangatlo, na tayo'y naging matapat, pagkumbaba tayo, at higit sa lahat, ang Diyos ay sentro ng ating buhay. Kaya ito yung pagiging tinatawag na Hagadol, Megalo, o maging Maximus. Kaya kailangan, una sa lahat, atin pong tingnan ano yung ating mga tunguhin sa buhay at interes sa buhay, na ito ay dapat magkaroon ng makabuluhan na pagtupad at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, na dapat ang ating karunungan ay ating pagtamo at pag-unawa sa tunay na kahulugan ng salita ng Diyos upang matamo natin ang tunay na karunungan mula sa Diyos at atin pong isabuhay ang lahat na ito. At pangatlo, na ang atin pong panahon ay atin pong gamitin para sa pagtalima sa Diyos at sa pagtupad ng lahat ng ating ginagawa. At pang-apat, na kailangan tayo'y yayabong, tayo'y tutubo at magpapalalim ng ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos upang ang Diyos ay siyang sentro at kabuluhan ng ating buhay. At panglima, na ang lahat ng ating pagpasya sa buhay ay para sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. At ito'y kaya nating gawin sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang diwa o kanyang espiritu. Dahil mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos.
Mahal tayo ng Diyos at dahil mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pabayaan ng Diyos, gabayan tayo ng Diyos upang magliliwanag sa atin ano ang kalooban ng Diyos. Upang tayo'y magiging dakila, magiging hagadol, megalo, maximus, para sa Diyos. Upang ang Diyos ang pumapanginoon sa ating mga puso, sa ating buhay, sa mga tahanan, o kahit saan man tayo, sapagkat ang Diyos ay tunay na Panginoon at saysay ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaos rin ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ang mulang paririto, tukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ang ating mata mo, ang kababaang loob na siyang ipinapakita sa atin ng kanyang anak noong lubusan niyang tinanggap ang cross ng ating kaligtasan. Atin pong idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso at relihiyosa ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, physical man o emosyonal, makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Pususin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Nang namin ito, pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawin mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ipinahayag namin ng may panampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taos sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama ng kapanintuan ay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Lubhang wagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob kaya't minabuti niyang siya'y pananganak sa birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mo anak sa pagkabuhay niya. Kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin siya'y huwag magwakas. Kaya isa na manghil si awit ng papuri sumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Pupulot ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang ang maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritong banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pasusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at niyusin naming obispo at ng tanang kaparihan. Alalahanin mo rin, kapatid aming nahimlay, may pag-asang siling muling maupuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirpatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit. Iwan mo kami ngayon ang aming laman sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintalan sa tukso, at bigyan mo kami sa lahat ng sama. Niling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telsat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sinawang umiiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kami narito, kayong naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong sa Quiapo Church, sa pagmakatulong ang Quiapo Church, sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksikliklig at nagumapaw. Ang kadakilaan natin ay nasa ating katapatan sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Ngayon na po ang basbas. Ngayon po namin itaas sa bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong hilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanawa. Basbasan po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan namin mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon naway maalalang pa kung sa binyag na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglayin kayo paan pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno.